Para sa akin, ang nangyari kanina, di ba, naglabas siya ng supplemental affidavit. Oo. Na mas mahaba pa doon sa original affidavit. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is lahat ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, iniwasan niya. Hindi niya in-address. Anong mga example nito? Kunyari, 'di ba, ang sabi niya, nung naghahatid siya ng pera na sinasabi niya ngayon ay confidential funds pala, inatiran niya daw ng kotse na may 80 million pesos, isang white Vios, pinarada niya sa Mega Mall parking lot, utos daw ito ni Colonel La Chica or ni Colonel Nolasco, one of them. Ngayon, sabi niya, a day after, nakita daw niya na minamaneho ito, yung white Vios, minamaneho daw ito ni Miss Ria Kilala, ang asawa ni Ryan Kilala. Tapos binasag po natin to sa perjury complaint kasi ayon po dun sa testimonya ni Attorney Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho tong asawa niya. So imposible yung paratang niya at never siya nagkaroon ng driver's license at bilang patunay nito. Nakakuha tayo ng certification mula sa Land Transportation Office, sa LTO, na wala talagang record na ever nagka-driver's license itong si Ria Kilala. So, isa yun sa mga halimbawa. Also, yung sinasabi niyang naimbitahan siya sa inauguration. 'Di ba? Sa perjury complaint, linabas po natin na ang inimbita talaga sa inauguration, hindi naman siya. Ang inimbita ay si Attorney Ryan Kilala. At kaya lang siya naimbitahan ng inauguration team is because nagsabi si Attorney Kilala na hindi siya makakadalo at tinext niya itong RSVP number na si Ramil Madriaga na lang ang dadalo para sa akin. Ngayon, bakit importante yun? Kasi sinasabi ni Madriaga, 2018 pa lang, nagtratrabaho na siya kay VP Sara, and even before that, para kay PRRD, di ba? So, mahalaga po yung invitasyon sa inauguration kasi number one, bakit mo kailangan bakit hindi ka na-imbita? 'Di ba? Kung malapit na nakatrabaho ka pala ni VP Sara at ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka na-imbita sa inauguration? Oo. Pangalawang tanong, kung napaka-close mo, nagtatrabaho ka para sa kanila, bakit mo pa kailangan ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka dun sa grupo ng mga nagtatrabaho para kay VP Sara na buuin yung inauguration or mag-provide ng security for the inauguration? Oo. Diba? So, mahalaga yun eh. Syempre hindi niya in-address kanina. Yun yung mga halimbawa nung mga binasag na natin sa perjury complaint pero iniwasan niya completely kaninang umaga at hapon.